Magluluto tayo ngayon ng homemade burger steak. Napakasarap nito guys, kaya subukan nyo. Gumamit na ako dito ng ground beef at saka ground pork. Nasa inyo na yan kung anong gusto nyo gamitin. Pwede rin naman purong ground pork para makatipid tayo at pwede rin namang ground beef. So pwede mo rin namang ipag-mix. Ngayon naglalagay lang ako ng garlic powder, onion powder. Tatansyahin lang natin ang paglagay dito ng paminta at asin. At lalagyan din natin ito ng itlog. Pwede nating dagdagan ng itlog kasi marami-rami din naman itong niluluto ko. Nasa inyo nang kasi yan kung gaano karami. Ngayon lalagyan ko ito ng toyo. Worcestershire. Worcestershire pampadagdag flavor yan. Lalagyan din natin ito ng konting flour. Naglagay din ako dito ng medyo marami-rami din na breadcrumbs kasi marami naman itong niluluto ko. Ngayon kumuha ko ng mainit na tubig at ilalagay ko lang yung beef cubes. Pwede rin naman gagamitan natin ito ng pork cubes. So, hahaluin lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw. So, ginawa ko kasi nilagyan ko ito ng hot water para mabilis itong matunaw. Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin ito para naman dagdag sa panimpla natin at ngayon ihahalo na natin itong mabuti. Sisiguraduhin nyo lang na pati yung pinakailalim niya, mahahalo din natin itong mabuti. Para naman, pantay-pantay ang lasa ng pagkakaluto natin. Ayan. So, ganyan lang ang gagawin natin. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa magiging ganito ang yung texture ng ng karne natin. O ayan na napakaganda niyan. Halong-halo na talaga siya. At ngayon ang gagawin natin, gagawa na tayo ng burger style. Pwede natin itong bilogin, pwede rin naman natin ito yung medyo papalapad ng konti. So sa sa paggagawa nito, wag natin masyadong diinan. Para hindi matigas yung burger natin, kaya kailangan wag natin idiin ang pagkakalagay. So, itong panimpla na to, pwede rin natin itong gagawin na sweet and sour meatballs or pwede rin natin itong gagawin na yung pang cheeseburger natin. Yung ipapalaman natin sa tinapay. So, ngayon nasa inyo na yan. Basta yung timpla niya, ganon at ganon, pero nasa inyo na yan kung anong klaseng luto na ang gagawin nyo. So, ang gagawin ko dito guys, pwede naman siyang prituhin isa-isa. Pero napakarami kasi nito, kaya ang gagawin ko pang isahang luto na lang. Kaya ibibake ko na lang ito. At ito na, ganito na karami ang nagawa ko sa 2 kilong karne. Ayan, ibibake ko lang ito ng 350 degrees Fahrenheit for 30 to 35 minutes or until cook. Ayan, so tingnan nyo naman guys, napakarami, diba? At ayan na yung binake ko. Ayan, mas madali kasi pag binibake mo na lang. Pero guys, pwede siyang prituhin kung wala naman kayong oven. At dahil sa marami-rami itong niluluto ko, ilalagay ko sa freezer yung iba at kukuha na lang ako ng lulutuin para ulam namin ngayong gabi. At ngayon magigisa lang ako ng sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Kaya dagdagan nyo na lang kung gusto nyo. Ayan, gigisahin lang natin ito hanggang sa mag-light brown. At ngayon ilalagay ko na yung bawang. So gigisahin lang din natin yung bawang at wag nating hahayaan na masusunog ito. At ngayon maglalagay na tayo ng tubig. Pinakulong tubig ang ginagamit ko dito para madali ang luto na ang gagawin natin. At ngayon, ilalagay ko na yung panimpla ko. Gagamitan ko ito ng Japanese gravy mix. Ito ang ginamit kong pang burger steak ko ngayon. So ganito lang itsura niya sa loob sa isang karton, 2 ang laman niya. 2 malaking cubes. Pero ang gagamitin natin 1 cube lang. Yung 1 cube tamang-tama lang talaga sa isang timplahan na lutuan. At ngayon ganito ang itsura niya sa loob. Itong panimpla na to, all-in-one na yan siya. Nandyan na lahat, talagang malasang-malasa na. At ngayon i-slice ko lang siya ng maliit para mabilis siyang matunaw. At bago mo ilagay yan, kailangan naka-turn off mo muna yung stove nyo. At ngayon ilalagay nyo na siya at hahayaan mo itong matunaw. Mabilis lang itong matunaw. At kung wala naman kayong Japanese gravy mix, huwag mag-alala dahil madali lang yan. Titimplahan nyo lang ito ng beef cubes, toyo, at Worcestershire. Ganun lang kasimple. At dahil marami-rami itong tubig na nilalagay ko, sigurado ako na titimplahan ko pa ito. At kailangan mo itong tikman bago ka magdagdag ng ibang panimpla. Lalagyan lang natin ito ng konting paminta. Lalagyan ko rin ito ng konting toyo. At syempre, dadagdagan ko ito ng beef cubes para mas lalong sumarap. At ngayon, idadagdag ko na dito yung 2 lata na slice of mushrooms. Nasa inyo na yan kung ilang lata ang gusto nyong ilagay. So ito, 2 ang gagamitin ko. Ayan. So ngayon, ito-turn on na natin pabalik yung stove. Sa mahinang apoy lang ang pagluluto natin. At ilalagay na natin yung burger para makukumpleto na yung burger steak natin. At
sisiguraduhin naman natin na malagyan ng sauce ang lahat para naman pantay-pantay ang pagkalasa nito at mas lalo itong sumarap. At hayan na yung homemade burger steak. Ayan, napakadali lang lutuin at napakasarap. Thank you for watching. Follow for more.